Sumunod kayo sa akin at kayo'y aking gagawin. Katambal ko sa tungkulin. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genezaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Na makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Na maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayon na hinango sa ebanghelyo ni San Lucas ay ang kwento ng pagkakatawag sa unang 4 na mga alagad ni Jesus. Itong si Simon at ang kapatid niyang si Andres at ang magkapatid na si Juan at Santiago, mga mangingisda. Mga kilalang mangingisda at hindi lang basta mangingisda kundi eksperto sa larangan ng pangingisda. Pero sa kwento natin ay magdamag na walang huli. Hindi pa nila kilala si Jesus na mga panahong ito. Bagamat inihintay din nila ang pagdating ng Mesiyas. Hindi pa nila nakikilala. Nakilala lang nila ng maranasan nila ang mapaghimalang salita ni Jesus. Pero tinawag sila ni Jesus para maging mamamalakaya. Hindi na manghuhuli ng isda, kundi manghuhuli ng mga tao. Pero yung maganda po ditong kwento ay kahit na gaano sila kagaling sa pangingisda, may mga pagkakataon talaga na wala itong nagagawa para makahuli sila ng isda. Tanging nang sumunod sila sa sinabi ni Jesus na ihulog ang lambat, doon lang sila nagkaroon ng napakaraming isda. Kumbaga sasabihin na napakaraming biyaya na halos
masira na ang kanilang lambat. Na magandang mapagnilayan natin na sa taong marunong sumunod kay Jesus, umasa kang ang biyaya ay darating nang hindi mo kayang bilangin. Siguro pwedeng tingnan natin bakit tayo naghihirap, bakit may paghihirap. Baka kulang tayo ng kikinig at pagsunod kay Jesus. At ang isang bagay din ay yung baka iginigiit natin yung sarili nating galing, sarili nating lakas. Kaya unti-unti parang kapag ang isang tao po sobrang believe sa kanyang sarili, sa kanyang kakayahan, hindi namamalayan, nawawala ito sa Diyos. O hindi ito kikilala sa Diyos dahil nga magaling na siya eh. Kaya niyang gawin ang lahat. Pero yung totoo, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Yun yung katotohanan. Na mahirap lang talaga natin tanggapin dahil kapag umiral ang pride natin, umiral yung sarili natin mga ego, walang mangyayari. Hindi tayo tinawag at tinatawag ni Jesus dahil magaling tayo, dahil meron tayong maibibigay. Tinatawag tayo ni Jesus dahil marami siyang gustong ibigay sa atin. Kung makukuha lang natin na makinig muna at saka sumunod sa kanyang sinasabi, nakakatiyak, hiksik, liglig, at umaapaw na biyaya ang atin pong matatanggap. Amen.